Nabahala sila dahil isang kinatatakutang nilalang ang kanilang makakalaban. Samantala sa malayo ay pinatawag ni Ermita si Galatea upang pakiramdaman ang mga Yoki blood ng mga Claymore. Dahil sa bilis ng halimaw ay nawasak ang kaliwang bahagi ni Deneve at nahulog sa bangin. Pero iniluwa dahil ang pangit daw ng lasa nito. Umatake si Helen ngunit nakailag naman ito, saka muntik na siyang matusok sabay umatake ng dila na sinalag ni Claire kaya siya ang nahuli nito at binalibag. Gumamit din ng Yoki blood si Helen upang mapahaba ang kanyang kamay saka hiniwa ang mga galamay ng Yoma. Pero muli itong nabuo saka umatake ng muli itong pinutol ni Deneve na nabubuo na muli ang kaliwang braso gamit ang Yoki blood. Nagtaka naman si Miria kung ba't may ganitong mga kapangyarihan ang kanyang mga kasama. Subalit tumubo lang muli ang mga galame ng Yoma. Sa malayo ay pinakikiramdaman ni Galatea ang nangyayari sa kanilang Yoki blood upang malaman ni Ermita. Muli nila itong sinugod at inatake pero napakabilis umilag. Giit ni Miria na noon ay may mga lalaki ring Claymore at ang kanilang kaharap ay isa sa mga ito. Giit ni Ermita na mabilis daw kasing maabot ang limitasyon ng mga lalaking Claymore kaya tinigilan na nila ang paggawa sa mga ito. Nagsabay ang tatlo sa pag-atake pero wala pa ring kwenta. Giit ng halimaw na kaya sila ipinadala sa kanya ay dahil nais ng organisasyon na ipaligpit sila. Kumilos ito ng napakabilis at natusok nito si Deneve, saka nakailag kay Miria at natusok din si Claire tapos umilag naman kay Helen at winasak ang kanyang likod. Kaya bagsak na ang tatlo at si Miria na lang ang natitira. Habang naghihintay si Rocky ay binigyan siya ng hapunan ng lalaki. Pero nagbabala ito na wala na daw nakakabalik sa mga ipinapadalang Claymore sa bundok. Mabilis na kinuha ni Miria si Deneve na nakita niyang pinapagaling ang sugat nito. Muli siyang nakailag sa atake ng halimaw pero nagalit na ito ngunit ilusyon lang niya ang tinamaan saka kinuha ang dalawa pang kasamahan tapos pinagtabi niya ang mga ito. Napagtanto ng halimaw na single digit rank si Miria dahil sa bilis nito. Sumugod siya ng napakabilis at nagawang matusok ang braso ng Yoma, ngunit di na naman siya tinamaan kaya napinsala niya ito sa tagiliran at isa pa sa likod nito. Napahanga ang mga kasama pero alam ni Claire na nahihirapan na si Miria dahil lagpas sa kanyang limitasyon ang ginagamit na Yoki blood para di tamaan ng kalaban. Subalit nahuli na rin si Miria ng halimaw at dinilaan pa sa mukha. Saka hinalukay pa nito ang kanyang lamang loob pero walang magawa si Helen dahil sa pinsala. Sa kabila nito ay nakabangon si Claire na may pinakamababang rank. Tapos hindi rin siya matamaan ng mga galamay kaya nagsimula na silang magtaka. Tinatago pala ni Claire ang Yoki blood niya at nararamdaman niya rin agad ang Yoki blood ng halimaw kaya madali siyang nakakailag. Naisip ni Miria na pangtapos talaga ng awakened being ang teknik ni Claire dahil di maitago ng mga ito ang kanilang Yoki blood. Napansin din ni Galatea sa malayo na may pagbabago sa takbo ng labanan dahil naputol ni Claire ang braso ng Yoma at naputol din ang mga daliri nito sa kanihiwa ang mahabang dila at pinutol din ang iba pang galamay, subalit napakatigas ng leeg nito kaya tinamaan na siya at binalibag. Ngunit dahil dito ay nakapag-regenerate na ng kaunti si Miria saka umilag sa mga galamay mula sa ilalim. Saka nagtulungan silang mapinsala ang buong katawan ng halimaw kaya tumaagas ang dugo ng awakened being. Napatuwad ang Yoma nang matalo nila ito pero marami din silang injury. Nang malaman ni Galatea ang nangyari ay di rin makapaniwala si Ermita. Masama pa rin ang kalagayan ni Deneve sa tindi ng pinsala nito. Kaya napahanga si Helen dahil si Claire ay nagawang makaligtas. Pare-pareho silang nakaranas na ng awakening at hindi rin sila masyadong sumusunod sa organisasyon kaya naisip na baka nais talaga silang ipahamak sa awakened being. Kinwento ni Miria na noon ay nagkaroon siya ng misyon sa isang awakened being pero nang mapatay nila ito ay nalaman niyang ito ang matalik na kaibigan ngunit hindi sinabi sa kanya ng organisasyon dahil dito ay di niya nakontrol ang dugo ng Yoma at muntik na rin siyang maging halimaw. Ipinangako niya rin daw na maghihiganti sa organisasyon kaya baka ipinapahamak talaga sila. Ngunit nag-iimbestiga na daw siya kung paano may paghihiganti ang kaibigan. Dagdag pa ni Miria na sila ay mga half-awakened na. Samantala nararamdaman ni Galatea ang mga pagbabago ng kanilang Yoki dahil sa kanilang usapan. Naisip ni Deneve na gamitin ang kanyang half-awakened Yoki powers upang pagalingin ang sugat pero sinabing patayin siya kung tuluyan siyang maging Yoma. At naramdaman naman ito ni Galatea. Nakabalik naman sa sarili si Deneve pero nagbabala si Miria na wag na itong ulitin. Saka napansin ni Claire na may nagmamasid sa kanilang Yoki blood at napansin din siya ni Galatea kaya pinag-utos ni Ermita na tandaan ang Yoki ng mga ito. Nagpa siya naman ng apat na manahimik muna upang di pagsuspechahan ng organisasyon. Dahil sa kanilang half-awakened state ay magagawa naman nilang lumaban sa mga high-rank Claymore pero nagbabala si Miria sa top 5. Saka pinakita niya ang mga simbolo ng mga kailangan nilang iwasan na Claymore ngunit ang rank 4 na si Ophelia ay masyado daw brutal kaya ito ang pinakaiwasan nila. At agad daw nasasabihin ni Miria pag may natuklasan na may kinalaman sa kalagayan nila. Sa ngayon ay kailangan daw nilang mag-ingat sa mga kapwa Claymore. Saka nabuo ang kanilang samahan. Samantala nalalaman ng rank 3 na si Galatea na baka makasagupa niya ang isa sa kanila balang araw. Giit ng matanda na wag na siyang maghintay, subalit nakabalik naman si Claire tulad ng pangako nito. Tinapos ni Claire ang tatlong Yoma sa isang bayan.
kamatayan. Subalit nagbigay kaagad si Rubel ng bagong misyon kay Claire na manghunt ng awakened being na mas malakas daw sa lalaking nakalaban nila. Nagsasanay si Rocky upang magkaroon ng pakinabang. At kinabukasan ay lumakad mag-isa si Claire patungo sa kalaban at naramdaman na tila nagbababala ang kanyang katawan sa isang bagay. Pagdating ay isang claymore lang ang nakita niya. Nais makita ni Claire ang simbolo nito upang makilala kung sino, ngunit nagtungo ito sa likod dahil amoy awakened being daw siya sa tinusok nito at tinikman. Mabuti ay dumating si Rocky upang iligtas siya. Nang makita ang simbolo ay nalamang ito ang malupit na si Ophelia. Nagbanta si Claire pero sagot ni Ophelia na pinapatahimik niya ang lahat ng biktima para di malaman ng organisasyon, saka pinutol ang kanyang mga paa at kailangan daw niyang mabuo ito bago pa mapatay si Rocky. Kaya nagmadali siyang ikabit ang paa habang pinaglalaroan lang ni Ophelia ang binata. Subalit kalaunan ay dumating ang puntirya nilang Yoma na nasabik sa dugo ni Rocky, kaya nag-transform ito at winasak ang mga gusali upang walang sagabal sa kanya. Ngunit inihagis pa ni Ophelia si Rocky at nais nitong panoorin ni Claire kung paano ito kainin ng Yoma. Umatake pa si Rocky pero napakatigas ng mukha nito. Subalit bago makain ay ginamit ni Claire ang maraming Yoki blood upang mailigtas ang binata. Nagtaka si Ophelia kung ba't di pa siya tuluyang naging Yoma, ngunit papatayin na lang daw niya silang lahat. Samantala kumapit si Rocky at tumakas ang dalawa na susundan sana ni Ophelia pero pinigilan ng halimaw dahil mayabang daw siya. At matapos ang pagwawala ay nahuli siya ng halimaw at binali ang leeg. Subalit matapos ang ilang segundo ay tinapos ni Ophelia ang halimaw dahil di pala ito namatay sa katinuluyan ng ulo nito. Nagtatago ang dalawa pero kailangan nilang maghiwalay dahil mahahanap din ito si Claire, subalit ayaw siyang iwan ni Rocky. Kaya nilaplap ito ni Claire para makinig at panangakong muli silang magkikita, kaya pumayag ng umalis si Rocky. Samantala balak ng hanapin ni Ophelia si Claire. Kaya kahit tumakbo siya ng mabilis ay nahabol pa rin ni Ophelia sa isang bangin. Saka pinalabas ang Yoki powers ng top ranker at nilabas din ni Claire ang kapangyarihan pero itinago itong muli, saka siya sinugod ni Ophelia na natuwa dahil nagagawa ni Claire na ma-predict ang kanyang mga atake. Biglang umatras si Claire dahil naramdaman na tatapusin na siya nito. Subalit wala pa rin siyang nagawa sa mga atake ni Ophelia kaya napabagsak siya nito. At nalaman na pinanginginig nito ang kamay upang makagawa ng parang ahas na ilusyon. Sinubukan pa ring lumaban ni Claire subalit naputol ang kanyang braso at nahiwa pa siya sa katawan kaya tuluyang nahulog sa bangin. Pero nalaman ni Ophelia na paraan lang ito ni Claire. Maraming pinsala si Claire pero nakaligtas naman siya. Subalit nahanap siya ni Ophelia na nalaman ng plano ni Claire dahil dinala nito ang naputol na kamay. Kaya kinuha nito ang kanyang braso at tuluyang tinapos sa ere. Lumalaban pa rin si Claire pero nahiwa lang siya sa likod. Hiniwa din ang natitira niyang kamay kaya katapusan niya na. Ngunit dumating ang isang estranghero kaya nagalit si Ophelia at sumugod pero di nito matamaan kahit anong gawin. Sa halip ay siya pa ang napinsala ng napakabilis na espada nito dahil ito pala ay ang dating rank 2 na tumugis kay Teresa na si Irene. Nagising si Claire sa isang silid at binigyan ni Irene ng mga pagkain dahil isang linggo na daw siyang natutulog. Pero nais nang umalis ni Claire kaya pinigilan ni Irene dahil sa kanyang kalagayan. Habang nagsisibak ng kahoy ay naalala ni Irene si Claire noon. Nais pa rin umalis ni Claire kaya sinabi ni Irene na sa kalagayan niya ay malabong mapatay niya si Priscilla upang ipaghiganti si Teresa. Subalit porsigido pa rin si Claire kaya ibinigay na nito ang espada niya. Samantala si Ophelia ay nagkakaroon ng mga flashback sa kanyang nakaraang buhay kaya di niya namalayang nakapaglabas ng maraming Yoki powers. Nagsimula ring turuan ni Irene si Claire ng flash sword. Kahit nahihirapan dahil di siya sanay sa kaliwang kamay ay wala siyang planong sumuko. Pagkatapos maligo ay ibinigay sa kanya ni Irene ang matagal nang di nasusuot na damit. Napansin ni Claire na di pa rin nagbago ang katawan ni Irene. Sagot nitong di naman sila tumatanda at ang nagsisilbi nilang katapusan ay kamatayan o pagiging isang Yoma. Alam daw ni Irene na sinisisi ni Claire ang sarili sa pagkamatay ni Teresa pero napansin daw nitong mas naging masaya si Teresa mula nang makilala si Claire. Kinabukasan ay nagsanay pa rin sila. Saka sinabi ni Irene na ang sikreto sa flash sword ay ang kalmadong pag-iisip. Pagbangon ni Claire ay pinutol niya ang natitirang braso nito. Saka pinutol niya ang sariling braso upang ipagamit ito kay Claire. Kaya inilagay ito ni Claire saka gumamit ng Yoki blood upang maikabit ito. At bago umalis ay pinangako ni Claire na ibabalik ang kamay ni Irene. Subalit nakita si Irene ng isa pang claymore kaya pinagtakpan niya si Claire. Pero siya pala ang pakay nito dahil matagal na siyang pinaghahanap. Saka nagpakilala itong si Rafaela na kasalukuyang rank 5. Naramdaman ni Claire ang pagtibok ng kamay ni Irene. Tapos nakaramdam siya ng kakaibang presensya dahil naging Yoma na pala si Ophelia pero di pa rin ito alam. Sumugod at umatake si Ophelia ngunit nagagawa ng sabayan ni Claire dahil sa itinuro ni Irene pero nakagat pa rin siya nito at hinampas pa ng buntot sa kanilubog sa tubig. Subalit nang makita nito ang kanyang anyo ay napagtantong isa na siya
siya ngayong awakened being na di nito matanggap. Bigla namang nakakilo si Claire at inubos ang braso ng halimaw. Nagalit ito at umatake pero di niya masaktan si Claire. Kaya umatake ng mga kaliskis pero nasalag lang lahat tapos tuluyan niyang nahiwa ito. Subalit di niya na makontrol ang kamay na napansin ni Ophelia. Tapos inilagay nito sa buntot ang kanyang human form at hinamon si Claire na patayin siya nang di nagigising ang Yoki blood. Pag-atake ng halimaw ay ibinigay ni Claire ang lahat ng lakas upang maubos ang katawan nito pero tinusok siya ng Yoma. Subalit di pa rin sumuko si Claire kaya nagpatuloy sa pag-atake hanggang sa maubos ang katawan ng halimaw at tuluyan niyang tinapos si Ophelia. Nakarating sa organisasyon ng pagkamatay ni Ophelia kaya naisip nila ang posibilidad na si Claire ang gumawa nito. Kaya napagkasundoan ng organisasyon na ipahanap si Claire. Samantala si Claire ay nagpanggap na isang lalaki habang ipinagtatanong si Rocky. Subalit wala siyang malaman na impormasyon kaya naghanap muna ng matutuluyan. Dito ay sinabi ng lalaki na may 4 na claymore doon ngayon dahil isang malakas na Yoma daw ang target nila sa bundok ng Zackle. Mabuti na lang ay merong gamot si Claire upang maitago ang presensya ng kanyang Yoki blood. Nakita niya sa labas ang grupo ng mga claymore at napansin pa siya ni Jean. Kinabukasan nang makaalis na ang mga claymore ay muli niyang hinanap si Rocky. Samantala ang 4 ay nagtungo sa kanilang destinasyon sa bundok. Kalaunan ay nakausap niya ang 2 bata na nakatingin sa estatwang Teresa and Claire. Nalaman niyang nakausap ng mga ito si Rocky subalit 10 araw na ang nakalipas. At kasalukuyan namang naglalakbay sa desyerto si Rocky. Isa sa 4 na claymore ang nagbalik sa bayan at nakiusap na iligtas ang mga kasama subalit tuluyan na itong namatay. Samantala balak ni Claire na magtungo sa mapanganib na bundok. Sa loob ng kuweba ay patuloy naman ang pag-torture sa mga claymore upang tuluyang maging Yoma. Ang isa ay namatay na at ang isa naman ay tuluyan ng nagising. Tapos pinag-utos ng master na subukan ni Dolph ang lakas nito kaya sinuntok niya ngunit tinusok naman siya nito. Ngunit wala daw kwenta ang mga atake kaya pinag-utos ng master na tapusin ito na agad namang ginawa ni Dolph. Sa paglalakbay ay nagbabala ang grupo ng mga manlalakbay pero nalalaman pala ni Claire na sila ay mga Yoma kaya pinaghihiwa ang mga ito. Sinubukan din siyang pagtulungan ng mga ito subalit tinapos niya lang ang 2 sa ere saka mabilis na hiniwa ang 2 sumugod at naramdaman ng mga kalaban ang kanyang pagdating. Pumasok si Claire sa isang kuweba at napansin ang kakaibang pagdaloy ng Yoki. Nalaman niyang ang Yoki na nararamdaman ay nasa mga bagay na nakatusok saka di niya naramdamang sumugod ang mga Yoma dahil sa dami ng Yoki energy sa paligid pero pinagpapatay niya lang agad ang mga ito. At tumakas ang isang Yoma nang biglang may malaking kamay na nanghuli dito at tuluyang pinatay. Naramdaman ni Claire ang napakalakas na Yoki energy na nagmula kay Dolph na nais daw siyang paglaruan ngunit di ito makakilo sa sikip ng lugar ngunit ang atakihin ng walang tigil ay napakatigas nito at nahuli pa ng mata ang kanyang espada at muntik na siyang tamaan nito. At nang makuha ni Claire ang espada ay naramdaman ni Riffle ang kanyang lakas. Samantala ang isang claymore ay pinapahirapan upang maging kasapi nito. Naglabas ng matigas na bagay si Dolph na tinamaan si Claire. At ang kasunod ay winasak ang kanyang buto sa paa sa kabalak siya nitong hubadan upang malaman kung babae siya o lalaki. Dumating ang rank 3 na si Galatea na ang pakay naman ay si Claire. Dahil may bago na daw laruan si Dolph ay papatayin niya na si Claire. Subalit nabitiwan niya ito dahil kay Galatea. At aalis na sana sila pero inatake sila ni Dolph ngunit di matamaan. Tinira nito ang itaas para harangan sila ng mga bato. Kaya ibinaba niya si Claire at sinabing ang master ni Dolph ay nagtatago sa ilalim. Nagsimula na sa pag-atake si Dolph. Subalit hindi niya pa rin ito tinamaan saka sinubukan ni Galatea na mahiwa ito. Muling di tumama si Dolph saka nagsimula ang rank 3 na atakihin ng malalambot na parte ng kanyang katawan tapos naputol pa ang kanyang kamay. Umakyat na rin si Riffle at tinukso si Dolph. Saka sinabing sumuntok siya ng buong lakas at determinasyon para tumama siya dahil kung hindi ay break na daw sila. Dahil dito ay napilitan si Galatea na umilag at atakihin ng mga bagay. Nagtaka si Claire kaya sinabi ni Riffle na maliit lang kasi ang porsyento ng Yoki energy na namamanipula ni Galatea kaya di nito mapipigilan ang buong lakas at determinasyon na pagsuntok ni Dolph. Kalaunan ay nasuntok nito ang claymore at dinurog ang katawan. Si Claire naman ay nagsimulang pagalingin ang sarili at nagawang mailigtas si Galatea. Ngunit nahihirapan ng makabalik si Claire kaya pinigilan muna ni Riffle si Dolph para pabayaan itong maging Yoma. Subalit tinulungan ni Galatea si Claire upang makontrol nito ang Yoki kaya napahanga si Riffle at niyaya silang maging kasapi. Nagtaka si Claire kaya pinaliwanag ni Galatea na noon ay merong 3 pinakamalalakas na claymore ang na-awakened at naging pinakamalalakas na Yoma at nagtungo ang bawat isa sa 3 direksyon at tinawag ang mga itong Dwellers of the Deep. At ang isa dito ay si Riffle of the West. Nagtanong si Galatea kung ba't naghahanap na ng mga kampan ang Dwellers of the Deep. Sagot ni Riffle na naghahanda siya dahil Yam-abang daw ang nasa Hilaga mula nang makilala nito ang babaeng may isang sungay. Nakilala ni Claire na ito ay si Priscilla kaya tinanong ni Claire ang kinaroroonan nito. Pero sasabihin lang ito
ito ni Riful pag tinamaan siya kaya biglang sumugod si Claire pero pinipigilan naman siya ni Dove. Saka nagtungo si Claire sa likod ni Riful pero pinigilan siya ni Galatea at binalibag dahil malapit na siyang maging Yoma at sinabihang huwag magpapadala sa emosyon. Dagdag pa nitong kailangan nila ng tulong ng rank 9 na si Jean pero nasa panganib na ang buhay nito. Subalit kailangan nilang sumugal kaya pinigilan niya si Dove at nagawa niyang mahiwa ang mukha nito habang si Claire ay hinanap naman si Jean. Kaya balak ng ilabas ni Galatea ang lakas upang pigilan ito. Nakita na rin ni Claire si Jean subalit isa na itong ganap na Yoma kaya nagmakaawa itong tapusin siya. Pero sa halip ay niyakap siya ni Claire at pinalakas ang kanyang loob na subukang kontrolin ang Yoki energy nito na matagumpay namang nagawa ni Jean. Saka sinabi ni Claire na kailangan nila ang tulong niya. Nanghihina na si Galatea sa tindi ng mga pinsala. Kaya naisip ni Riful na magiging Yoma na rin ito dahil sa dami ng ginamit na Yoki. Subalit dumating sila Jean at Claire saka nahugot na ni Galatea ang nakatusok na bakal. Giit ni Galatea na sila ni Claire ang bahala kaya maghanda si Jean ng strike attack nitong pinakamalakas sa lahat ng Claymore. Nagsimula ang dalawa sa mabibilis na pag-atake sa halimaw upang makapaghanda ng pag-atake si Jean. Tinusok din nila ito subalit nakatakas at pinaghampas ang dalawa subalit dumating na ang pinakamalakas na strike attack pero nasuntok pa rin siya nito kaya nabigo ang tatlo sa plano. Pero matindi pa rin ang pinsala ng katawan ng umiiyak na Dove. Akala ni Riful ay natalo na ang mga ito pero bumangon pa si Claire kaya sinabi ng Yoma na di niya gustong patayin ang mga ito dahil nais niya silang gawing alagad. Subalit balak ulitin nila Claire at Jean ang plano. Kaya muling nakipaglaban si Claire kay Dove at pinaghihiwa ito ng napakabilis at kahit nasuntok siya ng Yoma ay di pa rin tumigil. Habang si Jean ay pilit na inihahanda ang pangalawang pag-atake ay nasuntok muli si Claire. Tapos aatakihin na nito si Jean subalit iniligtas ng kasama. At habang sumusugod si Jean ay nag-concentrate ang bida kaya nagawang iwasan si Jean ng kanyang flash strikes. Di na nakaatake si Dove dahil kay Galatea kaya tuluyan ng nabutas ni Jean ang katawan ng halimaw pero bago matapos si Dove ay pinigilan na siya ni Riful. Subalit tinamaan nito ni Claire kaya sila na daw ang panalo ngunit nawasak ni Riful ang paligid dahil nag-transform sa tunay niyang anyo. Giit ni Riful na ang pangalan ng Dweller of the Deep sa Hilaga ay si Silver King Easley. At kung nais daw itong matalo ni Claire ay kailangan nilang maging magkakampi saka ito umalis. Napagtanto ni Claire na malayo pa ang kanyang lakas sa nais niyang patayin. Ngunit sa pagpapatuloy ng tunay na misyon ay nais ni Galatea na dalhin si Claire sa organisasyon sa ayaw nito at gusto, subalit handa siyang ipagtanggol ni Jean dahil ito ang nagligtas ng buhay niya. Bigla namang naisip ni Galatea na sabihin na lang sa organisasyon na pinatay na si Claire ng Dweller of the Deep pero nagbabala itong sa muling pagkikita ay di niya na ito pagbibigyan. Samantala sa Hilaga ay napasubo ang mga pinadalang Claymore dahil di inaasahan ang nandoon. Patuloy pa rin na sinusundan ni Jean si Claire dahil sa utang na loob. Nang biglang pinakita ng bida ang bagong natutunang teknik at sinabing si Jean ang dahilan kaya niya ito natutunan kaya nakabayad na daw siya. Di nila naramdaman na nandoon na pala si Rubel at kasama nito si Rafaela na mahusay sa pagtatago ng Yoki energy. Nalaman pala ng organisasyon na nagsinungaling si Galatea pero dahil mahalaga ito ay di muna pinatay at pinadala na lang sa sobrang mapanganib na misyon. Kaya si Claire ay bibigyan na lang din daw ng mapanganib na misyon sa Hilaga dahil naubos ang grupo ng ikapito na ipinadala doon. At kung matapos daw nila Claire ang misyon ay baka gantimpalaan pa siya ng organisasyon. Nagbanta din itong kahit anong oras ay pwede siyang patayin ng organisasyon kaya wag na siyang magtangkang magtago. Dagdag pa nitong si Rocky ay patungo rin daw sa Hilaga. Nagtungo na ang mga Claymore sa Hilaga at biglang may umatake kay Claire na isa palang pagbati mula kay Helen ngunit ipinagtanggol siya ni Jean kaya nangialam si Deneve at sinabing kaibigan sila ni Claire. Nagulat sila nang malaman na rank 9 si Jean at si Claire ang nagligtas sa buhay nito. Tinawag sila ni Flora na rank 8 at inakala nilang si Flora ang magiging leader pero nandoon pala si Miriam na rank 6 na sinabing puro mga awakened beings ang kakalabanin nila na ikinabahala ng mga kasama. Sinabi ng mayabang na rank 11 Ondine na pwede nang umuwi ang mga natatakot. Sinabi ni Deneve na nagpapasikat lang ito kaya nagalit si Ondine. Mamamagitan sana si Miriam ngunit pinakita ni Flora ang kakayahan at sinabing lumaban sa kanya ang may nais ng gulo. Tapos tinawag ni Miriam sila Jean, Ondine, at rank 13 Veronica dahil silang lima nila Flora ang magiging raid captain. Sunod ay nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga raid team. At kalaunan ay nagpahinga muna sila upang maghanda sa misyon samantala nagtungo si Claire sa mga kaibigan. Tapos ginamit nila ang mga espada bilang tanda ng kanilang samahan. Saka dumating si Jean na sumali na rin sa kanila. Napansin nila ang braso ni Claire pero di sinabi kung kanino ito nanggaling. Giit ni Miriam na tila ginawa lang silang sacrificial po ng organisasyon dahil malabong matalo nila si Silver King Easley. Samantala ang mga Yoma ay nasa sabik na sa 24 dalagang Claymore. Kaya nagsimula
Nagsimula na silang manggulo sa bayan at walang awa na pinagpapatay nila ang mga tao pero nakaligtas ang isang babae dahil dumating ang mga Claymore. Mahinahon na ibinigay ni Miria ang strategy kaya naging organize ang kanilang paglaban sa mga ito. Mabilis namang kumilos si Flora subalit di tumama ang mga atake niya sa kapapatayin siya ng nakontrol na kasama mabuti ay nailigtas siya ni Claire. Tapos di makagalaw ang iba pang kasamahan at ang isa ay kinontrol nito para patayin sila. Subalit nagawa ni Claire na makontra ang Yoma gamit ang braso ni Irene. Kaya nag-transform na rin ng isa pang malakas na awakened being. Samantala sugatan na rin si Jin at minaliit ng Yoma ang kanyang kakayahang maging captain pero bigla siyang sinuntok ni Helen at inatake ng kasamahan. At nasa likod na rin pala ang iba pang mga squad kaya nagsimula na rin ang Yoma.